Paano kung immortal tayo? Nasa higaan ka na nang bigla na lang bumukas ang pintuan ng kwarto. Masyadong malakas ang ilaw sa labas kaya ang anino lamang ng taong pumasok ang nakikita mo. Maya-maya pa, nagsalita na ang tao. Simula sa araw na ito, isa ka ng ganap na immortal. Ito ang naalala mo tungkol sa kakaibang panaginip kagabi. Pero kinalimutan mo na lang ito dahil panaginip lang naman, hindi totoo. Hindi nga ba? Late ka na sa trabaho, kaya kailangan mong magmadali. Walking distance lang ang office mo kaya halos tumatakbo ka na. Habang tumatawid papunta sa kabilang kalsada, may narinig kang boses na tumatawag sa pangalan mo. Kaya bigla kang napahinto. Pero bago mo makita kung sino ang tumatawag sa'yo, ibang tunog na naman ang narinig mo. Ang malakas na busina ng bus na sira ang brake at agad na sumagasa sa'yo. Sa bilis ng takbo ng bus, halos madurog ang katawan mo at dyan natatapos ang ating. Bigla kang nagising sa kwarto mo, humihingal, pinagpapawisan at nanginginig. Agad mong siniguro na okay lang ang katawan mo at kinurot mo pa nga yung mukha mo. Panaginip na naman, sabi mo sa sarili mo. Nagbihis ka at maya-maya pa ay lumabas na ng bahay upang magtrabaho. Kumaway ka sa kapitbahay mong nagdidilig ng halaman pero tila nasira ang mukha nito nang makita ka at agad na tumakbo papasok sa kanyang bahay. Tila natatakot ang kapitbahay mo sa'yo. Napansin mo ang newspaper sa harap ng bahay mo at pinulot mo ito at doon ay nagulat ka sa nabasa mo. Isang lalaki ang nasagasaan ng bus at agad na namatay at ang tinutukoy ng newspaper ay ikaw. Noong una ay hindi ka makapaniwala. Anong nangyayari? Tanong mo sa sarili mo. Hanggang sa naalala mo ang sinabi ng anino sa iyong panaginip. Ngayon ay isa ka na ganap na immortal. Lumipat ka sa isang malayong lugar dahil ang alam ng mga kakilala mo namatay ka pagkatapos masagasaan ng bus. Nagbago pa ng pangalan at namuhay ng tahimik. Sa loob ng ilang taon, naging maganda ang takbo ng buhay mo. Nakapag-asawa at nagkaroon ng pamilya. Alam ng pamilya mo na isa kang immortal. Tanggap nila ito. Subalit habang tumatagal, ay nagdududa na ang mga tao sa paligid. Hindi lang sa hindi ka namamatay. Isa sa mga advantage ng taglay mong immortality ay ang hindi pag-edad. Habang tumatanda ang pamilya at mga kaibigan mo, ganun pa rin ang itsura mo. May ilang mga kaibigang lumalapit sa iyo at nagtatanong kung bakit babyface ka pa rin. Gumagawa ka na lang ng kwento, sinasabing genetics, o kaya naman ay may ginagamit kang product. Nagsimulang magduda ang mga tao nang mas tumanda pa sila